mas gusto ko na magtagal yung pagiging magkaibigan namin. Kasi pag yung kaibigan mo yung nakaka-work mo, mas magaan sa feeling. Tsaka magaling na artista si Gold, kaya pinramis ko sa sarili ko na isusurround ko lang yung sarili ko sa mga magagaling na tao para maging magaling din po ako. Ayun po. Okay. Si Gold. Ako masasabi ko kay Asi, ito totoo. Nung napanood ko siya sa trailer at or teaser, kung natatandaan mo yun, sinabi ko sa kanya nung shoot ng Call Me Alma, sabi ko, Asi, alam mo, napanood ko yung teaser mo, yung parang may nginunguya ka. Sabi ko, alam mo, ang galing mo. Kasi sa totoo lang, nakikita ko kayong magagaling. Ginaganon-ganon. Hindi niya nakakalimutan yung instruction ng punong director. So sinabi ko kay Asi na, alam mo Asi, malayo mararating mo. And pakabuting tao ka lang din. And yun, ayun nga, ang galing niya po. And mabait po siya. Friend po kami. Yun po. Okay. Question kay Gold. Sa tingin mo ba si Asi is a girlfriend material? Opo, kasi mabait po, tapos maganda, tapos magaling, tapos matakaw. Laging may trip. And feeling ko noon po, kalog din po siya, and mabait po talaga. Iba po mag-isip. Secret lang namin bilang mga artista. Po Ayun, thank you. At hi manager, nagagalit ka naman. Charot na. Hindi kasi inaasar nyo kami. Thank you po. Thank you sa inyo dalawa. Para kay Direct Mac naman, mula nung nakilala kita hanggang ngayon, parang pahusay ka ng pahusay. Pero, ano yung sa tingin mo, yung talagang dream project mo na hindi mo magawa dahil sa laki ng budget? Ang hirap ng tanong na yan, pero lagi kong naiisip yan. Ano ba talaga ang gusto kong gawin? Actually, meron. Actually, meron. Merong isang short story si Ricky na nanalo ng first place sa Palangka. Ang title is Wei Fung. Huwag mong kakausapin ang batang si Wei Fung. Kwento ng isang Chinese immigrant noong 60s. Galing siya sa China, pumunta dito sa Pilipinas, tapos nagkaroon na siya ng anak. The story begins ng may na 20 years old na yung anak ni Wei Fu. Tapos nakikita niya yung mga kasamahan niyang Chinese na nagiging parang Pilipino na. Tapos siya, lagi siyang naglo-long for going back to his homeland. It's a very tragic, emotional story of a father and son, and it depicts an era nung 60s, nung panahong ang mga Chinese ay stateless sa Pilipinas. Lagi ko sinasabi kay Ricky, kasi marami mga kaibigan si Ricky na, Ricky, akin na lang ito ang gagawin ko, akin na lang ito ang gagawin ko. Ako, I never said that. But there are two short stories ni Ricky na gusto ko. Yung Wei Fung at yung Kapit Hamon ng Isang Mesiyas. Sabi ko kay Ricky, someday soon, at the right time, pag pupwede na, gawin natin yung Wei Fung.